po kayo, sir. Ayun po. Hi. Sa dulo po sa may left. Ay, Charo. Ay, hello po. Nakilala ko. Magandang hapon. Ang question ko sana para kay Ma'am Aubrey Miles. Ma'am, napakasaya ko pag nakita ko muli kayong aktibo. Oh, wow. Hello. Industriya natin. Gusto ko lang malaman what made you say yes to this project. And kumusta naman pagdating ng series? To be honest, I think this is my first ever na regular teleserye dito sa GMA7. First one. Yes, so usually kasi nag-focus ako talaga sa movies. And kung meron man akong teleserye sa kabilang channel. And nagkaroon ako dito ng sitcom nung mga 15 years old ako. So that was like mga decades ago. So wala talaga, ito yung first ko. And also nung nakita ko yung cast, ito talaga yung first time ko lahat sila makakatrabaho. So parang lahat first sa akin, except si Wendell. Kasi teenager pa lang kami, talagang nakakatrabaho na kami. So, oo, sabi ko yung mga, wala lang pass, wala lang ba? Pero we're always friends. And lagi, nung nakita ko yung role, sabi ko, and lagi in-offer sa akin 3 beses na ata na magiging anak ko si Kylene Alcantara. 3 beses. So, ito talaga, sabi ko, parang meant to be na talagang kailangan maging anak ko na siya. Ito na yun. Hindi naman. Talaga yung schedule ko kasi talaga lock-in. Anong time na yun, wala akong yaya. So, it's always me until now. So, that's why ito talaga sabi ko, this is worth it. And also, alam ko maganda tong show na to. I can feel it. Everyone talaga. Talagang lahat ng effort dito. At ang gaganda nila talaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Nabanggit niyo na rin yung si Mr. Wendell. Sir, magandang hapon. Mabuti rin po kayo. Yes. Sir, gusto ko lang malaman kasi nabanggit ni Miss Aubrey na matagal na rin kayo nagkasama. So basically, eto mga kasamahan niyo, yung mga nagsisimula pa lamang sa industriya. I was just, wondering if you share some insights pagdating sa acting, pagdating sa, handling the... Yes po. Actually, when it comes to sa mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang siyempre, mahirap pong mag-direct sa set ng kapwa-artista natin. Not unless po, nagtatanong lang, especially sila Paul. And minsan, sir, to be honest, hindi ko na rin po hinihintay na, hindi ko masabing nag-advise or basta pag nakita ko na parang kailangan lang ng support, more on, ako na rin ho yung pusang lumalapit sa kanila. But magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes to parang nagdidirect ka na, syempre, with all due respect po sa ating mga director. And kung ano lang yung nila, kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially mga anak ko dito si Paul, siguro yan, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercises, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Okay, Doc. Kayo ba ni Ma'am Aubrey, may napansin ba kayong kaibahan from your generation kumpara sa mga kabataan ngayon in terms of, approaching the role of work? Yes, sir. To be honest din, kami ngayon parang mas more on, well, hindi ko masabing hindi rin kami ganun ka-focus or ka-seryoso sa mga trabaho namin. Pero ang generation ng mga bata ngayon, iba, talagang yung mga scenes nila, malaki man yung role nila, maiksi man yung role nila, parang talagang they're being grateful. Siguro sa past na mga nangyari rin sa atin, sa mga dumaan sa mga experiences natin from the pandemic, I don't wanna mention it anymore, pero mas naging malalim ang mga bata ngayon. And syempre sa social media, nakatulong din talaga sa kanila. Actually po, nai-inspire din ako doon sa mga bata at nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun. Ang trabaho kasi sa amin ngayon, kasama na po namin yung pamilya namin dito, ang mga anak namin. Dito namin sila binubuhay sa trabaho nito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. Well, they have their families, pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga binubuhay na asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Miss Aubrey, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, kung ano man yung hirap o struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon yung mahirap parang pangalaman. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor to God.
Salamat. Thank you, sir. Ma'am? Yes. Thank you. Saka I just want to say thank you, of course, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time ko talagang ang sarap magtrabaho. Sabi ko, ganito pala. As the past talaga, yung past ng mga issues and problems ng past, kung ano man problems ng mga production, talagang na-address ngayon. So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before na talagang pag nagtrabaho ko ngayon, parang, sabi ko, wow, this is so much better. I like it. Well, don't get me wrong, I love my time, but now talagang ang swerte nyo talaga din. Talagang I know the struggle and I just want to say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist. Because kami, nung unang panahon, may movies kami, isang 50 days, dadali namin yung damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes, sa amin lahat yun. Oo, wala kaming stylist. Wardrobe meron. Ay, isahin yung mga clothes mo. Even TV. So thank you yung mga gumagawa na gano'n. Please continue doing it. Thank you po. Maraming salamat. Next naman po, si Miss Rose Garcia of PEP. Since sabi niyo po, you're celebrating your 50th year in the business, can you share with us one of your, let's say, shining moments as a television star po? Hirap. Ang dami kasi 50 years eh. Sobrang dami. Shining moment. Miss Lilibet, ano ba yung shining moment ko? Wala ako talagang ma-point out na in specific eh. But I guess really, what's in my heart is that ang pinaka-shining moment ko talaga siguro na hanggang ngayon nandito pa ako. Naiyak ako. Alam niyo naman, iyakin ako talaga ever since, diba? You know, so familiar with what I do, what I've done in my career. I'm just so blessed. I feel so grateful that God has allowed me to use what He has given me, what talent He has given me, until now, that I'm 71 years old. So, I just feel so grateful, thankful, blessed. So, glory to God talaga sa lahat ng ginawa niya sa kanya. Of course, we're thankful po sa inyo for sharing with us your talent. Maraming salamat. Thank you. I love you, Tita. Love you too. Ayan, dami ko mga bagong loves. Okay, next po na. nila. I just wish to, I just hope na someday sana I would consider myself effective kontrabida, and I hope I give justice to the role of Amy. Sana. How different are you as a kontrabida here? Anong bago naming app dapat abangan sa'yo as a kontrabida? Ngayon siguro, kasi marami kaming kontrabida here. Ayan, si Kaylin, si Miss Glidel, si Miss Aubrey, medyo kontrabida. Then marami si Sir Wendell, and then my difference siguro, parang nag-usap kami nila Direk. Direk has played a big role in helping me kung paano ko ba bibigyan ng buhay si Amy. And ang yung atake namin, yung very uso to, yung mga syusyunga-syungang kontrabida, yung maiinis ka pero mamahalin mo din. So, medyo nakakainis si Amy, but I think people will like her in a way na syusyunga-syunga siya. Lagi siyang pinapagalitan ni Joanna kasi kami yung best friends dito ni Kylene. Lagi niya akong pinapagalitan, ano ba yun, Amy? So, yun yung atake ko. Medyo yung gets na ng lahat, tapos mga 5 minutes, tapos dun ko magigets. Ganun siya. So medyo may pagka-funny.